Hindi ko alam na meron palang nananawagan na mag-resign na si Ngiwi. Marcos resign! Sigaw namin yan sa EDSA mga kababayan. Nung tanda ko kasi nung 'di ba kinontempt si Spoke Sari Roque sa lower house, and then nakulong siya for a day yata or 2 days lang. And then paglabas niya, pumunta siya agad sa amin sa EDSA. Kaya shout out lahat po ng mga pumunta sa'min, pera dun sa mga naniniktik na katulad nung Jollibee na yan. Kasi ang grupo ni na Jollibee naniniktik yan, eh. Doon yan nagtitigil sa loob ng Robinson's Gallery. Robinson's Galleria ba yun? Yeah, right, Galleria yun. Diyan sa EDSA Shrine. Nasa loob yan ng Robinsons, nagmamanman. Kasi siguro nahiya, lumabas din. Kung marami ng tao, lumabas. Dami-daming tao, di nga siya makasingit dun. Taba-taba niya, mukha siyang gasol. Bad trip na naman yan sa akin. Sasasabihin niya nilangaw. Ba't siya tumungtong doon sa lamesa, sa paligid ng mga langaw? Kung langaw ang turing niya sa Ining, marunong ka bang magbilang? Ikaw talaga ay nuknukan ka ng ano, no? Peke ka talaga. Ba't ayaw na ayaw mo sa EDSA? Tapos gustong-gusto mo sa liwasan. Anong meron sa liwasan? Puno? Rally ka ng rally, sigaw ka ng sigaw, wala nakakakita, wala nakakapanood, kundi yung mga manonood lang sa social media, pero dun sa vicinity na yun, 'di ba? O sa perimeter na yun, ba't paborito niyo ang liwasan? Yan ang nakakapagtaka sa mga peke galyaga, peke galyaga. Okay, so yun ang panawagan nga namin mga kababayan, no? Marcos resign, no? Even yung mga rally shoutout again kay Spoke Sari Roque kasi isa yan sa mga pumunta nga sa amin in EDSA, di ba? Sa nilalait-lait noong double agent na kami daw ay nilangaw, insecure ka lang ining kasi hindi ka nakapagparami ng tao sa kung saan man, di ba? Hindi katulad namin kahit paano nagdugsaan ng tao doon. Ano na nangyari? Yung impeachment kay VP Sara, yung pag-contempt doon kay Attorney Zulaika Lopez at nung pinatayan si VP Sara ng ilaw sa lower house, yun na yung nag-gather namin. O sinabotahin nyo kami at kung sino-sino pa, kinulong si Pierre Ardinaso ng pagtitipon nyo. O mabuti pa ang mga nasa The Hague, hello, Maynila, tulog na-infiltrate na ng mga ahas. Sorry sa hindi kayang tanggapin yung katotohanan na may ahas. Mga kababayan naman, ano ba? Sa kagubatan nga may ahas eh. Kaya sa syudad meron din. So, tanggapin natin yung, yes, kasi di ba ang katwiran niya, hindi nakakatulong yung mga double agent narrative, nakaka-divide lang ng ano yan. Tot, kapag sinabihan kang may ahas sa bahay nyo, matakot ka. Paano ka makakatulog ng mahimbing kung alam mong may ahas nga sa loob ng bahay nyo, baka any monument, tuklawin ka. Malay mo yung ahas na sa cabinet, pagkuha mo ng damit, tinuklaw ang mukha mo, bagay sa'yo, matuklaw ka sana. Kapag binanggit na may ahas sa loob ng bahay nyo, maalarma ka na, alamin na dapat. Andas ikaw yung ahas. Andas ikaw yung ahas na nagtatago sa cabinet. Tama ba mga kababayan? Sasabihin niya, walang ahas dito, promise. Tinatakot mo lang yung nakatira, pero siya pala yung ahas. Nakasuot lang ng damit. Kuha nyo. Okay, so, again mga kababayan, Marcos resign, nakakarating na pala kay Ngiwi. Pero syempre, kakapit yun ng bonggang-bongga, di ba? Ano yan, kapit to ko. Bahagya na nga silang di ba, namayagpag ulit. Ang tagal nila tong inantay. 1986 sila, right? Nasipa sa Pilipinas. They've been in power since when? 1972? When was it? Yeah, right? Kailan umupo yung tatay nila? Umabot sila ng 21 years yun sa palasyo. At ngayon na nakakabalik sila, di sila papayag na Diyos ko, baka nga yung 6 years hindi pa pumayag yan na matapos na sa 2028. Baka doktorin nila ang konstitusyon natin. Ito pa kayang 3 taon pa lang siya at bahagya pa lang, di ba, na nabubusog kasi naghirap nga yung mga yan, mga kababayan. Katulad ng binanggit ko sa inyo, nung kahapon sa vlog natin na since hindi nga yan nagtatrabaho nung natalo ni BFF Lenny nung 2016 sa vice presidential race, at asawa lang naman niya ang kumakayod, tapos pag-upo ni PRRD, hindi naman siya in-appoint, kahit kung todo luhod sila kay Bongo na ma-appoint sila sa Department of Agriculture, 'di ba? Ayaw ni PRRD ng adik na cabinet member, yun daw ang dahilan. Kaya naghihiganti ang mga yan kay PRRD. Naghirap sila. Okay?
Sabi, puwede naman i-appoint yung asawa kong ngiwi, sa DA." Target talaga nila ang DA, siguro maraming kamkaman diyan, 'di ba? Tsaka baka mamaya sa mga smuggling-smuggling, 'di ba? Oh. Kung hawak nila ang DA, makakalusot ang mga smuggling ng bigas at kung ano-ano pang mga products. Lalo agricultural products, mga kababayan, right? Tapos siyempre may mga kickbacks, right? May mga komisyon sa mga sa mga ipinupuslit and what not. Oh, so marami sigurong pera sa DA. O may unliquidated funds, sige, we have bilyon-bilyon. Di pa natin nadidiscuss yan. Di ba umupo yan na agriculture secretary, tapos nagmahal yung sibuyas, umabot ng ₱850 ang sibuyas nung 6 months pa lang siyang nakakaupo. Hangang-hanga kami nun kasi wala kaming kaalam-alam na budulero. Grabe ang sipag-sipag talaga ni WM. Presidente na ng Pilipinas, hawak pa niya ang Department of Agriculture. Apakasipag talaga ng poke na yan. Yung pala hinawakan lang niya yung DA or Department of Agriculture. Oh, parang double agent din, di ba? DA, double agent. Yung abbreviation ng DA, double agent. What a coincidence. Oh. So, DA, Department of Agriculture, 6 months pa lang siya nakakaupo. June siya umupo ng 2022. Pagpatak ng December ng 2022, nangangalahating taon pa lang siya, ₱850 ang presyo ng sibuyas. Diyos ko po, ginoo ko. So, alam na this, no? Kurakot. At may mga unliquidated pa sila doon na funds. Saan napunta? Hindi nakita. Paano yun nagastos? 'Di ba? Walang proper liquidation kahit, I don't know, certification lang baga o baka nga wala pang certification. So, inutil, right? Tapos nung si PRRD ang umupo, hindi nabigyan ng pwesto, lalong na-depress ang iwi, hindi naman marunong magtrabaho, asawa ang dumiskarte, nagka-COVID pa ng 2 taon, lalo nang na-stress. Alright? So, sabi nga po ng ating source, ang pinanggagalingan ng pondo ng magjowa na yan nung si PRRD ang nakaupo ay si Tamba. Kay Tamba sila humihingi ng tulong. Kasi wala, asawa lang ang dumidiskarte, siguro hindi sapat. Eh syempre may bisyo eh. Muntik-muntikan na nga raw yan maghiwalay. Si Taning pa may sabi ha, according to SAS. Muntik-muntikan pa yan maghiwalay. Si SAS ba, hindi, si ano pala, si yung bumaliktad na akla. Sabi niya, binilan daw ni Taning ng bulaklak yang si Liza Tanas. Kasi nga parang tumira na nga raw ng Thailand yan no, ng halos 1 year. So, panahon na yon nung basta nagkahiwalay sila ng 1 year. So, binilhan daw ni Taning ng bulaklak yan si Liza Tanas. Ay kinilig-kilig daw ang tumbong at akala ay singiwi ang bumili. Inilagay yata sa kwarto nila sa kama. Kilig-kilig ang tumbong ni Liza Tanas. 'Di ba? Oh, akala niya singiwi ang bumili, yung pala ay pinagbabati lang yung dalawa kasi nga magkakasiraan. At kailangan magbati dahil kailangan i-portray na maganda ang pamilya kung gustong-gustong tumakbo in 2022. At kung tumakbo nga in 2021, hanggang ngayon ay di nagkukunwari pa rin silang inlababo sa isa't isa. Siguro inlababo naman talaga si Liza Tanas sa jowa niyang parang hindi pa Julina. O, ayan. So, ano ang sagot ni Ngiwi Junior, mga kababayan, dito sa panawagan na siya ay mag-resign na dahil nga inutil, wala namang ambag sa lipunan, parang lahat, saan napunta yung pera natin? Saan napunta ang pera ng Pilipinas? Wala siyang projects, mga kababayan. Kundi yung ayu-ayuda na yung ginagawa pa kayong inutil. Mahirap ba ang buhay? Mahal ba ang bilhin? Eto ang ayuda po. Kailan? Ano ba yan? Buwan-buwan ba yan? Never nga ako nakarinig ng ayuda na yun nung nandiyan ako sa Pilipinas. So ito ang sagot ni Ngiwi, mga kababayan, sa panawagan ng taong bayan na siya ay bumaba na or mag-resign na. I will resign, sabi niya. Bakit ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ang problema. What good will that do? The audacity. Wala daw sa ugali niya tinatakbuhan ng problema. Baliktarin nyo, again mga kababayan, kung ano ang sinabi ni Ngiwi, baliktarin nyo at yun ang totoo. Kasi sa 10 sasabihin nito, 'di ba? Sa 10 sasabihin nito, 11 ang kasinungalingan. So baliktarin nyo lang ang sinabi, yun ang totoo. Okay? O, budolero eh. Hindi daw ugali na tinatakbuhan ng problema. Kung ibabase natin mga kababayan sa Pulveron video, ibig sabihin, at sabi ni Miss Marlica, authenticated. So, raw yung video, organic. Hindi siya AI, hindi siya manipulated, hindi siya edited. Di ba? Hindi siya invento, kundi kuha talaga yun sa cellphone na mukhang ang luma na.
Kasi malabo pa nga yung camera. So kung kuha man yun ng mga sabihin natin, mga 2012, so that was like 13 years ago. Ay anong klaseng mobile phone meron nung 2012, right? Eh di yung mga maliliit pa, siguro iPhone 3 pa lang noon mga kababayan, right? Or iPhone 4, mga ganon. Samsung Galaxy, ano pa yun? Samsung Galaxy, kung ano man, 10, 2, I'm not sure. Kasi luma pa, hindi pa ganun ka-vivid yung camera ng mga phones ng mga ganung panahon. Panahon ni ngayon eh. Yung video na yan, I think kinuha yun 2011, 2010, 2011 or 2012, yung pulveron video. So kung gumagamit ka ng ipinagbabawal na pulveron, ibig sabihin niya, tinatakasan mo ang problema. Hindi mo kayang harapin, wala kang sapat na lakas ng loob, wala kang kumpiyansa sa sarili mo, at doon ka huhugot sa kokaina dahil ang naibibigay nga na tama nung kokaina ay feeling mo ikaw ay rockstar, feeling mo ikaw ay famous, feeling mo ikaw ay super hero, kaya mong lumipad, di ba? Sikat na sikat ka sa buong mundo. Yung iba nga tumatalon nga ng building dahil nga akala lumilipad sila. So, yan ang bisyo ng mga mayayaman kasi nga raw derived from the coca plant, meaning to say natural yung kokaina, hindi katulad ng tiabo na galing sa baterya ng jeep ng sasakyan, sasakyang jeep, 'di ba yung baterya, ay siya talagang ulo mo nun, sira ang tuktok mo nun, 'di ba? Liliit ang utak mo, liliit ang itim ng mata mo kasi nga chemical na malala yun. Biro mo yun, yung alkaline water, buti sana kung magandang alkaline, 'di ba? Yung baterya, kaya nga yatang sumunog ng balat nun na yung tubig na yun, tapos sising mo, hihigupin mo, ay talagang sira nga naman ang tuktok mo. So, ang tama naman nung kokaina, 'di ba, dahil nga natural pero highly addicting mga kababayan, and kapag nalobat ka na ay tulog ka talaga, baka hindi lang 24 hours 'no, baka 48 hours, 72 hours pa. So, bakit daw siya magre-resign? Ngiwi, 3 taon ka na, nangangalahati ka na. Ano ang accomplishment mo? Nagmalaki ka ng iyong 5,500 flood control projects, ayan nagbabaha na sa Maynila. Hindi pa panahon ng bagyuhan, ha? Rainy seasons pa lang mga kababayan, tag-ulan pa lang. Kumusta diyan? Malakas na ba ang ulan diyan? Wala, hindi pa siguro. I think mga June magsisimula yung malalang ulan, right? Tapos yung mga bagyo, October, November hanggang December. O, kung ubos na ang pera nyo, kumusta ang emergency funds niyo mga kababayan? Ang contingency fund ng Pilipinas baka ubos na rin. Dahil nung ako'y nag-aaral ng events management, mga ate at kuya, naglalaan kami ng like 15 to 20%. Shout out sa mga nag-aral ng ganyang uh, course na kapag nag-ano ka, nagkakandak ka ng event, no? Halimbawa paglalaanan mo ng budget yung rally kunwari, mga kababayan, halimbawa yung o kahit beauty pageant na lang para masimple. Kung halimbawa ang budget mo sa beauty pageant ay 1 million, magtira ka ng mga 15%, yung iba nga 25 eh, for emergency funds. Okay? So gaano kalaki yun? Pagpalagay mo na lang na 20%. Okay? Kasi mahirap na walang ganyan mga kababayan eh. Halimbawa, 1 milyon ang budget ng beauty pageant. Maglaan ka ng 20% contingency funds or emergency funds. Kasi kung ano't ano man mga kababayan, may hinimatay, bumagsak ang entablado, may nakuryente, nasunog, whatever, kailangan may mahuhugot ka for emergency. Pampa-ospital, pambayad, whatever. Right? Meron, ang tanong, meron pang ganyan ng Pilipinas? Ay ubos na daw yung 6 trillion. Nangungutang na nga ang iwi. Kung yung pageant merong emergency funds, yung ibang mga events at mga programs naglalaan ng emergency funds. 'Di ba? Dahil worst case scenario, pumalpak yung event. May hinimatay, may namatay, may nasaksak, may nagbarilan. Kailangan may mahuhugot ka. Kasi malilintikan ka. Event mo yan. Responsibilidad mo. 'Di ba? Ang mga caterer mo, ang stage designer mo, ang mga contestants, ang mga manunood, ang daing tao niyan. Baka magka-stampede pa, ganyan-ganyan, 'di ba? So, naglalaan ka ng ganong emergency funds. Ay, ang Pilipinas, ubos na. Nangungutang na. Eh, hindi lang naman pageant ang buong taon, mga kababayan. Pag bumagyo, pag lumindol, pag may pumutok na bulkan, pag nagkasunog, saan ka kukuha? Ngiwi, inutil ka. Salot ka sa bayan kung tutuusin. Nuknukan na ng tigas ng mukha mo, which is one of the characteristics of mga bangag. Matigas ang mukha nila.
kabalan, kapalmoks. And of course, because nga illegal ang kanilang ginagawa at krimen, always in denial, always nagsisinungaling. We cannot trust people who are bangags. Isipin mo kung ang driver ng sinasakyan mong jeep ay adik pala. Wala sa tamang pag-iisip, baka mamaya akala niya, 'di ba? Akala niya diretso pa yung kalsada, yung pala bangin na yung tatalunan niyo kasi nga high na high. Wala na sa tamang katinoan. Ini gaano kadelikado ang sumakay sa isang pampasaherong jeep. Naranasan ko kasi mga ate at kuya. Naranasan ko sumakay sa isang jeep at panahon yan ni nguy-nguy na ang dae-daing adik, pandagdag nga raw ng oras. Sabi ni ano, 'di ba, ni Marbil. Marbil ba 'yon? Pangdagdag nila ng oras. Itong mga adik hindi sila ano, adik dahil adik sila. Gusto lang nila ma-extend ang kanilang oras. Oh, kinang-ina. Pulis ang nagsasalita tapos pagtatanggol mo yung adik. Ginoo ko, anong pamumuno meron ngiwi? Anong gobyerno meron ka? Or anong klaseng opisyalis meron ka? Ha? Ano yan? Saan mo dadalhin ang Pilipinas? Sa pagbagsak? Tapos gustong-gusto mo siguro tumatahimik lang kayo ngayon dahil na nabago na iba yung presidente ng US. Pero kung si Biden nanalo yan, baka giyera na, baka lubog na, baka nagpaulan na ng missiles. Yan lang yata mga kababayan ang pumigil ha sa kagustuhan ni Ngiwi na makipaggiyera sa China. Andyan pa rin naman yata ang mga base militar sa Pilipinas. Posible pa rin yan. Okay? So, hanggang kailan natin pagtitiisan? Lalo kayong nandyan sa Pilipinas. Hanggang kailan nyo pagtitiisan ang ganitong kapito ko sa pwesto, wala namang achievements. Ni hindi kaya magpa-hair follicle test kasi nga alam na natin kung bakit ayaw. Bakit kaya ayaw? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.